Anak na tinapay naman. Diyos ko po Lord, bakit may ganito po tayong klaseng... wala naman pong masama doon mga idol. Ang akin lang dito, parang binobobo po niya ang mga tao na yan naman po talaga ang kailangan gawin. Kahit ano pong ginawa po ni PBBM dyan, magpabida po siya ng mga proyektong plano, ganyan-ganyan. Ito po ang sigaw pa rin ng mga taga-Jensan, Duterte pa rin. Pahiya konti. Duterte! Yari. Duterte! Duterte! Tapos sasabihin ng iba dyan, ikukumpara na naman kay PRRD. Hindi mo naman talaga mapipigilang ikumpara siya. Napakalayo talaga mga idol. So ito pa ha. Siguro, alam nyo na tama yun, na magnabigat. Siguro, tama talaga yun kasi ang average age. Ang hirap talaga tanggapin ng mga sagot ni PBBM. Hindi naman sa galit ako sa kanya mga idol ha. Pero kahit anong gawin kong konekta mga idol, ang layo talaga eh. Para po sa mga nag-aasam na purihin ko po si PBBM, sobrang hirap po. Yo, what's up mga lods? Ito po, sasagutin ko na po yung mga bashers dyan. Bakit daw po panay daw tayo puna kay PBBM? Nagtatrabaho lang naman daw po yan. Yung mga bilib po dyan kay PBBM, ito po, sasagutin ko na ha. Pinipilit ko naman po talagang hindi po siya pansinin o punahin. Dahil nga po sinasabi ninyo nagtatrabaho. Pero ano po ba yung mga pinapakita niyang trabaho? Gantong klase po ba ng trabaho ang ipapakita niya sa atin? Magtrabaho po na lang ng taos-puso. Huwag na po masyadong pabida. Yung feeling po, alam niya na ang lahat. So eto ha, si PBBM bumisita po dito sa Jensan Fishport. Alam niyo po ba ang ginawa niya doon? O ito, papakita ko po sa inyo ha kung bakit po napupuna ang Pangulong Bongbong Marcos ninyo. At ano po ang kinalabasan ng pagbisita niya dito sa Jensan. Papakita rin po natin na medyo pahiya lang naman po siya sa mga tao dyan sa Jensan. Oh, ito po ang kanyang plano. Bakit po siya pumisita dyan sa Jensan? Nakilala nyo naman na talagang isa sa pinakamalaki sa industriya ng fisheries dito sa Pilipinas ay naunawaan niya kung ano yung potential ng fisheries para sa Pilipinas. Kaya sinabi ko, dali niya ako rito, paliwanag niya sa amin kung ano yung mga kailangan ninyo. Sa amin palagay, ang nakikita namin na siyempre yung cold chain, kailangan lalagyan natin. Nagtayo ka na pala nung malaking cold storage dito. Hindi alam ni PBBM na nagtayo na po ito si Secretary Kiko. Pero kailangan pang dagdagan. Kaya gagawin namin ang lahat para naman masuportahan yung buong, hindi lamang yung cold storage, kung hindi yung buong cold chain. Para yung mga huli na nahuli na natin ay pagdating sa market ay maganda pa rin. At yung quality ng isda ay ma-maintain para siyempre mas magandang benta. Nakikita niyo po yung reaksyon ng mga tao na nakikinig kay PBBM. Tanungin na lang po natin sila, baka nandito po kayo sa aking page. Kontento po ba kayo sa mga inilahad ni PBBM nung time po bumisita siya dyan? Anak na tinapay naman. Diyos ko po Lord, bakit may ganito po tayong klaseng... wala naman pong masama doon mga idol. Ang akin lang dito, parang binobobo po niya ang mga tao na yan naman po talaga ang kailangan gawin. Bakit ba kailangan mo pang ulit-ulitin na yan talaga ang kailangan nila? Bakit pa magmumukha ka pang fish packer dyan? Para lang maramdaman nila na kaisa kanila, nahihirapan ka din. Parang ganon mga idol. Huwag po tayo masyadong pabida. Magtrabaho na lang po. Tanungin nyo kung anong kailangan nila. Ibigay nyo na lang po nang wala na pong ganyan. Hindi po yung ganito pa lang mga kailangan na solusyon dyan. Natunapay naman no. So nakatulong ba yan PBBM yung ginawa mo dyan? O ito, kasi kahit ano pong ginawa po ni PBBM dyan, magpabida po siya ng mga proyektong plano, ganyan-ganyan. Ito po ang sigaw pa rin po ng mga taga-Jensan, Duterte pa rin. Pahiya konti. Duterte! Yari. Duterte! 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 Duterte!
Alam niyo po mga idol, no? Ito lang po ang katangi-tanging presidente na akala po niya mahal na mahal po siya ng mga tao. Pero ang totoo niyan, wala po talaga. Kahit magpa-picture man lang mga idol, parang ang hirap. Pa-picture nga PBBM. Parang ang hirap sa kalooban mo, magpapapicture ka sa Pangulo. Tapos ganito yung trabaho niya. Tapos sasabihin ng iba dyan, ikukumpara na naman kay PRRD. Hindi mo naman talaga mapipigilang ikumpara siya. Napakalayo talaga mga idol. So ito pa ha. Tama ba ang gantong sagot ni PBBM sa tanong ng isang bata para po sa magsasaka? Oh, di ba expert ka dito sa agriculture, PBBM? Bakit ganito yung sagot mo? Panoorin nyo po mga idol ha. Para po sa aming mga kabataan at ako po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Malinaw naman mga idol, no? Ano po ang gagawin ng gobyerno para po maging kaakit-akit ang farming dito po sa ating bansa? Alam niyo po yung sinagot niya mga idol? O ito ha, kayo na po bahala musga kung tama po ba para sa inyo. Siguro, alam nyo na tama yun, na imbag nga bigat. Siguro, tama talaga yun kasi ang average age Intro pa lang mga idol siguro tama yun. Ang hirap talaga tanggapin ng mga sagot ni PBBM. Hindi naman sa galit ako sa kanya mga idol ha. Pero kahit anong gawin kong konekta mga idol, ang layo talaga na ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado ng mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Dahil talaga ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, nakita niyo yung reaksyon ng mga taong nanonood sa kanya mga idol? Ganyan ba yung reaksyon ng mga nakikinig talaga o? Hindi ko alam kung naaasar sila mga idol ha. Hindi ko lang po alam. ang tanging sa akin palagay at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito. Paano natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka? Paano daw po pababain ang average age ng mga magsasaka mga idol? Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan palagay ko ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman. Paano nga po magkakainteresado ang ating mga kabataan na pumasok sa farming kung ano po ba ang sagot dapat dun? Ano pong hakbang ang gagawin ng gobyerno? Pababatain niyo yung mga farmer? Paano nga magkakaroon ng interest ang mga kabataan? Sumortcut kayo PBBM Gusto nyo agad pabatain yung mga nagiging farmers natin. Kung ako, Lods ito lang sa aking opinion ako, farmer ako. Nyari, nasa edad na ako, mga 60, 50. Tapos yung anak ko, makikita ko magpa-farming din, parang ayoko naman ganun. Diba? Mahirap yung naging buhay ko as a farmer. Paano ko siya ibibigyang interest na maging farmer siya na ganito nga kahirap? Ano pong solusyon ang gagawin ninyo? Ako rin, naguguluhan na ako mga idol. Ang hirap talaga. Para po sa mga nag-aasam na purihin ko po si PBBM, sobrang hirap po. Promise, sobrang hirap. Ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, ay siyempre, kailangan masipag. Yung sura mga idol, parang galit na galit si Kuya Ano ba yung presidente natin? Lahat,
masipag naman ang Pilipino kahit naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa akin palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesante ito. At palagay ko yung sakripisyo na kailangan para pagandahin ang ating ani, ay palagay ko naman yung mga Pinoy na magiging magsasaka ay sasabihin na worth it ito, kahit na may sakripisyo, worth it ito. Worth it. Magsasakripisyo po yung mga magsasaka, worth it. Anak ng tinapay. Pero yung nasa sangay ng gobyerno, walang sakripisyo. Paano nga sila magkaka-interest, PBBM? Ang liit na nga ng bilihan ng palay ngayon. Yung mga kopras, bumaba lalo yung presyo. Yung gulay natin, binabarat mo sa merkado. Paano nga? Kung makikita po nila ang kanilang ama't ina na ganito po yung nagiging resulta ng kanilang pagpa-farming, yung iba nga dyan, yung repolyo, pinagtatagtad na lang dahil nga po lugi, ano po ang magiging ka-attract doon, PBBM? Hindi ba pwedeng sabihin mo, ay magsasakripisyo yung gobyerno, kami ang bahala at susuportahan namin ang mga farmers sa abot ng aming makakaya? Di ba mga idol? Hindi. Yung farmers yung magsasakripisyo. At yun ang aming para kasi medyo hindi natulungan ng agrikultura ng matagal wala tayong agricultural policy masyado ng napakatagal. Kaya sasabihin ng mga bata, ba't tayo papasok diyan? Wala nang pupuntahan yan, hanggang diyan na lang yan. Kaya ngayon babaguhin natin lahat yan. Ngayon may pag-asa na makikita nila mayroong pagpaganda ng kanilang hanap buhay bilang magsasaka. Pag upo mo bilang Pangulo, meron ng pag-asa mga farmers. Nung umupo si PRRD, pinabayaan ng napakatagal ang mga farmers natin. Payag ba kayo sa sinabi ni PBBM ngayon na siya ang presidente, nagkaroon na ng pag-asa? At matagal daw pong napabayaan ng farming sa ating bansa. At siya po yata ang katangi-tanging magliligtas sa inyo. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo po ng mga farmers. Pinapalabas pa po yata ni PBBM na walang ginawa si PRRD nung panahon po niya bilang Pangulo, na paunlarin po, palakasin po ang agrikultura, lalo na po ang ating mga magsasaka. Ang galing mo naman na presidente, no? Pag upo mo, ikaw ang magiging hero nila. Ikaw na! So ngayon, tanong ko sa inyo, mga loyalista, mga tanso, sa tingin nyo, sa sagot niya, hindi ba siya mapupuna? Hindi ba siya mababash? Oo. Magsasakripisyo ang mga farmers. Bahala kayo sa buhay niyo. Ito lang sinagot ko lang po yung inyong mga tanong dyan. Bakit panay-puna ako kay PBBM? Kapuna-puna talaga. Wala kayong magagawa. Ito yung content ko. Ito akong vlogger. Matagal ko na itong ginagawa. Pinupuna ko talaga ang mga walang kwentang ginagawa ng ating pamahalaan. Kaya kung ayaw nyo, di umalis kayo dito, huwag kayo manood para hindi kayo ma-HB. Baka ako pa maging dahilan kung bakit kayo inatake dyan sa puso. Sige. Pagyabang nyo ang sinabi ni PBBM. Mga farmers, kailangan lang ninyo magsakripisyo para sa ikauunlad ng ating mga farmers. Para daw po magka-interest ng mga kabataan natin mag-farmer. Hanggang dito lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte lang talaga ang pinakamalakas na presidente sa ating bansa.